Welcome back to my channel! It's your... Hindi na pala uso. Ang tagal na natin, hindi nag-video. Oo nga, madam. Makakalaya ka din. Sorry. Ano, makakalaya din. Magiging crop top din to. Balang araw, magiging crop top din to. Nabuta siya kanina dun sa office. Dun sa cashier. Sumabit ako. Hindi ka nagkasya dun, madam? Hindi, nagmamadali ako kasi yung customer, nagmamadali din magbayad. Yung sukli, wala pa. May pako? Parang ganon? Hindi, yung, alam mo yung doorknob? Yung gano'n ng doorknob. So, yun siya. So, anyway, baka meant to be mag-crop top ako someday. Ay, sabay na tayo mag-transition. O, mag-transition na natin si madam. Maganda-turukan na to eh. Akala ko ng barbecue marinade. Akala ko sabihin ni Andrew. Andrew, makita ka nga dito, magay ka. Akala ko sabihin niya, tutusukan niya ng barbecue marinade. Ayan. Hindi ka kita dyan. Dito. Kita ka ba? Tara. So, mag-ano na ako, mag-transition na ako. So, someday, magkakaroon ng dalawang version ko. Anong pangalan mo sa babae, madam? Ano mo maganda? Sophia. Oo. Sophia, no? Nakakapaya. Princess Ellie. Or Alexandra. Oh, pero basta na... Ellie. Madam Ella? Madam Ella? Madam Ella. Walang shortcut, ma-Elia, gano'n. Para si Aye. Huwag naman tayo gumaya kay Aye. Ay! Dapat ano lang? Naginagang. Ay! Kabong shot. Ano ba yung interview, madam? Hoy, Aye, kamusta ka na? Ang dami nagtatanong kasi kung kamusta na si Aye. Actually, ang dami din nagtanong sa akin kung pumunta kami sa'yo. Oo, madam. Kasi hindi mo din nabanggit. Hindi na sabi ko. Sinabi ko sa una kong vlog na wala pa nga si mama nandun ako. Oo, nauna pa kami kay mama niya doon. Diba? Kasi ganun talaga kami. Ganun talaga kami kasi bumaba sa kaingin eh. Oo, bumaba. So, advance ako mag-isip. Actually, pumunta kami doon, umuulan pa rin eh. Bumaba kasi kayo sa kaingin. So, and may restaurant kami, so hindi kami din yung nakakabonggang gora-gora lang anytime we want. And sakto lang din, after namin pumunta, di ba, the next days, bumaha na during the lamay. Araw-araw na. Araw-araw. Eh, sakto, di ba, nilipat din yung si mama mo sa chapel. Pumunta kami doon, walang ilaw, day. Oo, magpapakabit pa lang kami ng ilaw sa daycare. Oo, hindi nga kami nagkakakitaan eh. Nasa ano pa lang si mama, nasa morgue pa lang. Morgue ba tawag ko? Or Polinaria na? Oo, Polinaria. Nasa Polinaria na. Parang may makeup pa na si mama. Nandun na sila, Madam Ellie. Di ba, sumabay ka pa sa amin dito sa Cavite? Kailan dumating si mama? Kinabukasan pa? Kinabukasan. Kasi yung time nga na yon, siksikan sa bahay. So, doon ako nakitulog kanila, Madam Rai. So, ayun, so umuwi ka na din the next day. So, kamusta ka na after the Hindi ko po. Ang gulo, madam. Hindi ko alam. Minsan okay ako, minsan hindi. Ganun. Okay siya na pag may, kunyari, ganito, may kasama ako. Pero pag kunyari, yan, pag tulog na lahat, yun din ako okay. Tapos hanggang sa pagising. Tapos parang depende na lang kung magiging masaya ba ako. Ganun. Pag magjo-joke si Andrew, dun ako magiging masaya. Okay. Wala namang hindi sumasaya pag nag-joke si Andrew. Okay. Kaya nakabidyante ako talaga. Actually nga, sumasideline na yan sa Vice Comedy Bar. Taray mo ka na, Nay! Baka ka na namin sa December. True. Siya ang kakalaban kay Negi. Taray! Ang bagong Black Beauty ng Vice Comedy Bar. Pero alam mo, sabi nga nila, it's normal kasi actually during the lamay daw, sabi nila, and also based from my experience nung namatay yung lolo ko, parang wala lang kasi, busy ka kasi, nag-aasikaso ka, ang daming tanong, ano nangyari. So, may mga chismosang kapitbahay mo, uunahin mo yan, sasagutin mo isa't isa. And then, usually, yung grieving process, nangyayari siya after ng libing. Diba? Doon siya nagsisink in lahat, yung time na hindi na madaming tao, yung from time to time, ikaw na lang mag-isa. Kaya it's always nga good to really surround yourself with people. Eh, ang swerte mo nga din naman, because you're surrounded by people, ang dami mong friends. But hindi mo naman pwede i-deny or hindi mo naman pwede sabihin siguro sa sarili mo na hindi ka magiging malungkot, di ba? Kasi tao ka. And it's normal na pagdaanan mo yung mga ganon. So I think it's normal. Kaya sinabi ko normal kasi yun talaga ang natural process ng pagtanggap ng pagkawala ng isang loved one. Yes, madam. Tsaka parang may kasama siyang pagod,
may kasama siyang stress. Alam mo yung madam, parang gano'n. Hindi mo maintindihan. Kasi no? kunyari, madam, hindi ka naman, kunyari, hindi ka vlogger, may trabaho ka, syempre, papasok ka talaga sa work kasi Oo. wala kang choice. Pero ako, wala naman akong trabaho, vlog lang yung inano ko. So, hindi rin ako nakakapag-vlog. Parang gano'n. So, Parang paralyzed. Yung Oo, parang madam. hindi ka makakilos. Hindi mo alam kung anong gagawin ko today pagkagising ko. ano yung iisipin ko, ano yung gagawin ko, ano na yung bukas naman, ano naman, yung ganun. Parang, sa madam, ganun yung feeling niya ngayon. Pero how do you deal with it right now? Paano mo siya hinaharap? Nakikipagdaldalan lang ako kanila, Ando. As in, malala. Tapos, hindi ko masyadong pinapanood yung mga vlogs ko kasi naalala ko si mama. Ganon. Minsan nga, ayoko din talaga mag-vlog kasi naalala ko si mama, ganon. Oo, kasi di ba, parang yung mga past few months mo sa vlogging, family vlog di ba, nakafocus ka na mama mo. So, yun talaga, lahat ng memories mo, parang naging diary, online diary mo, nandun si mama mo. And, di ba nga, I think recovering ka pa lang, knowing you, parang recovering ka parang sa nangyari kay papa mo years ago. Pero, may may difference ngayon yung Pagkawala. ni mama. pagkawala ni mama mo compared sa pagkawala ni papa mo. Sobrang sakit nung kay Papa. Kasi kay Papa, wala kaming nagawa at all. Parang binalita na lang sa amin, wala na si Papa. Si Mama kasi nalaban pa namin eh. No, napunta pa namin siya sa ospital. Ginawa niyo lahat. Parang doon pa lang sa ospital, parang nakasama ko na si Mama, na parang bago man mawala si Mama, parang nakita ko kung gaano kami kamahal ni Mama noon. Yung ganon. Yung parang, basta parang kay Papa kasi wala eh. Parang binalita na lang, wala man lang ako. Hindi ko man lang nasugod si Papa sa ospital. Hindi ko man lang siya nasamahan yung sa pinakamahinang part ng ano niya, di ba? Parang yun, kay Papa. Kay Mama naman kasi parang one time, pinag-pray ko na rin kay Lord na kung nahihirapan na talaga si Mama, kunin na ni Lord. Kasi Ganun. nakita mo talaga yung Nakita ko, struggle. Madam, sobra, as in. And you never left her side. Nandun ka talaga all the time. Sinulit ko talaga, Madam. Kasi parang unang sugod pa lang namin kay Mama, tubo na agad yung inoffer sa amin. Kasi nga daw, sobrang hirap na si Mama. Tapos sinabihan na rin kami na sobrang liit ng chance na gumaling si Mama. Makarecover. Oo. Na may maintain lang yung oxygen, yung ganun, pero minomonitor yung heart kasi yung sepsis din umabot na sa utak ni Mama, ganun. Nagkaroon ng multiple complications. Madam. Tapos basta araw-araw laging may binabalita sa amin yung doktor na yung pagganon ni Mama ng kamay, yung mga signs na medyo bumababa yung chance. Kaya nung pinag-pray ko na lang din talaga na kung gagaling si Mama, thank you Lord, pero kung nahihirapan na si Mama. Tama na, no? And I think, ganun tayo mga Pinoy. Basta mahal natin, ilalaban natin, go. Lahat, gawin mo lahat. Kung yung doktor may magic joke, mag-magic ka. Pero, syempre, ang sakit din makita na nahihirapan din yung mahal natin sa buhay. Gusto mo siya makasama, pero sometimes ayaw mo maging selfish na pagpahingayin mo na lang talaga. Tama Tapos, na. parang inana sa amin nung doktor na hindi pwedeng i-stay si Mama ng sobrang tagal sa ospital. So, kung sakasakaling parang ganun pa rin daw yung ni Mama, yung heart ni Mama, parang okay. Ang gagawin, iuwi si Mama, pero dala yung oxygen, bedridden pa din, gano'n. Kaya na yung mag-aalaga. Kasi ano na nga sila, di ba? Parang naibigay na nila yung diagnosis. Hindi na siguro talaga nila nakikita ng possibility. Minsan kasi, yun nga yung sinasabi ko, tayong mga Pilipino, kung kaya, ilalaban. Kung hanggat pwede pang i-push, pahabain pa. Pero sometimes, hindi na-realize ng mga tao na, di ba sabi nga lagi ng doktor, actually, you're not prolonging anymore the life of that person. You're prolonging his or her suffering. Hindi mo na pinapahaba yung buhay niya, pinapahaba mo na yung pagdurusan niya. True.
And sometimes, kailangan mong, though mahirap, kailangan mo mag-decide somewhere along to give up or not. Pero at least, ikaw nga, sa kwento mo sa akin, nung pinuntahan kita, the day nung nawala si mama mo, at least ikaw, hindi ka na dumating dun sa part na magdedesisyon ka, na itigil na or ituloy pa. Kasi si mama mo na din mismo, binigyan niya ng gift na siya na din mismo yung mag-let go. Diba? Para hindi na siguro ma-prolong din yung... Ikaw lang kasama niya nun eh. Hindi mo na makita pa yung suffering na mas mahaba. Tapos parang medyo, parang yung ngayon, yung ano ko, parang napapanaginipan ko. Hindi naman parang yung bago matulog, yung daydream ko, madam. Yung guilt na, ba't ko pinatubo si mama that time? Kasi ano parang ako na yung nag-decide Kasi tinanong kami ng doktor noon, parang need nang itubo si mama nyo kasi sobrang baba na ng oxygen. Parang umaabot na siya ng 80, ganon. Tapos, sabi, mag-decide na daw. Ako madam, yung parang, nung time kasi na bago ako matulog nung tutubuan si mama, nakita ko yung tingin sa akin ni mama. Na parang hindi ko alam yung tingin ba ni mama na yon, yataman na o ilaban mo pa ako. So, hindi ko alam kung ano yung susundin ko dun sa utak ko na yun. Kung baka gusto pa kasi ni mama lumaban o baka gusto na ni mama tama na. So, nung ginagalgal na ako ng doktor na need itubo si mama kasi hindi na siya makahinga dahil doon sa mga plemang nakabara. Tapos tinignan ko si mama. Nung tinignan ko si mama, doon ako parang nakapag-decide. Sabi ko, sige po, itubo na po. Tapos parang nagigilty ako kasi parang ang sinabi sa akin ni kuya, parang maling decision. Pero kaming dalawa nag-decide. Parang mali yung decision natin na pinatubo natin si mama kasi 1 hour lang 1 hour lang yung tinagal ni mama. As after tubuhan, hindi ko pa alam na patay na pala si mama. Na parang sobrang hina na ni mama. Pagkapasok lang ni Kuya Arnel, kasi nakatingin lang ako kay mama noon tapos si Kuya Arnel may inaasikasong resibo. Pagkapasok niya ng kwarto, bigla siyang sumigaw na, ano nangyayari kay mama? Sabi ko, bakit? Ang labo ng mata ko, di ba? Pagkalapit ko, nangingitim na pala si mama. Tapos yun na daw pala. Tapos doon na nire-revive si mama. Ganun. Pero yung guilt mo, saan nanggagaling dahil dun sa decision? Na nag-decide ako na hindi ko, na baka kung hindi ko siya pinatubo, baka, alam mo yun. But then yun nga, you have to, pa rin, alam mo namang kailangan mong sundin ang recommendation ng doktor. Kasi sometimes, mapapaisip ka susundin, ang doktor kasi magtatanong niya kung gusto mo i-intubate, pero usually kasi pag i-intubate na, ibig sabihin critical na. Pero syempre, tayo nga, hindi naman tayo expert, hindi tayo medical expert. So yung tiwala mo at that time, for sure, nandun lang din sa doktor. So I think yung guilt mo, iisipin mo na lang that you followed kung ano yung tama. Yun ay yung dahil sa recommendation ng doctor who is a professional, who is more knowledgeable than you, yung mas may alam sa ginagawa nila. Kasi kung hindi naman tinubo, paano nga din naman makakahinga? Kasi nga hindi niya nakaya on her own. Ano yun? Hindi naman pwede yun na parang naano kasi, di ba, sa parang utak ng, lalo na ako sa utak ko din na parang na once na tinubo, wala na. Parang ganon. In most cases, ganon yung nangyayari because in the first place, critical na yung kalagayan ng pasyente. So, if makarecover ka after the intubation, napakaswerte mong nilalang nun. Kasi hindi naman nagtutubo ang mga doktor kung kaya naman ng patient. So, meaning, kung nag-decide na sila mag-intubate, ibig sabihin, critical na talaga yung condition. Kumbaga, yung sarili ng tao or yung kanyang self mismo, hindi na niya masupport yung breathing, yung natural breathing, yung paghinga niya. That's why kailangan siyang tubuhan to assistive breathing na yun. So, kumbaga, i-assist na siya para makahinga. Kasi yung oxygen nga, mababa na masyado. 80. Ang normal niya, 95. Diba? Kung gano'n nakababa yon, ibig sabihin, parang ang feeling yung feeling ni mama mo nun, parang siya nalulunod.
I would know kasi may asthma ako. Going back, yun nga, pag nag-recommend na yung doktor, hindi mo naman pwede ding tanggihan. Kasi otherwise, kung tatanggi ka sa recommendation or if you will go against the recommendation, hindi mo din naman naman gagawin. Ang gagawin mo next. Di ba? So, yung guilt mo, i-ano mo, I think yung ma-advise ko lang sa'yo, you think na lang this time na si mama mo, hindi na nahihirapan. And you did everything. Ginawa mo lahat. Ginawa mo lahat. Kung ano yung recommendation ng doktor, sinunod mo. Trabaho nila yun, Not unless kung may alam ka pang ibang gagawin, kung hindi mo susundin yung doktor, edi mag-guilty ka siguro. Pero kung anong gagawin mo, kung hindi mo sinunod yung pagtubo, ihipan mo yung bibig ni mama mo. Diba? So, minsan kasi, syempre, you lost a loved one. I guess it's just proper na after kasi nung libing, doon papasok yung lahat ng nararamdaman. Mag-guilty ka. Hindi mo alam kung malungkot ka. Masaya ka ba today? Tapos kung masaya ka naman, totoo bang masaya ako? Or ano ba ito? Naaliw lang ba ako today? Di ba may mga ganun emotions, halo-halong emotions. Because I've been through that when I lost my lolo. Eh, swerte ko nga lang din nung nawala yung lolo ko. Andyan na si Lloyd. Diba? Sinalo na ako ni Kuya Lloyd mo. Hindi na kami nag-iwalay. And nagkaroon ako ng support system. And so, tama lang din itong ginagawa mo na you are surrounded by friends, surrounded with people who make you laugh. Si Andrew. Malay mo dahil sa'yo, maging comedian siya. Maging jowa kita. Parang hindi ito yung dati. Parang yung issue dati, nag-away sila ni Andrew. Parang grabe yung iyak ni Andrew, no? Kami nga ang endgame, madam. Kayo? Pinagtibay lang kami ng panahon. Pinagtibay ng panahon na wala na si Gold at lahat-lahat. Naging ex na din ni Aye yung isa. Huwag na natin magitin. Babaihan na nga yung isa kong ex. Nakita mo ba? Sino? Yun ang wala sa'yo. Babaihan na nga. Tayo lang. Baka love, bilat. Bilat na talaga si babae na. Tuloy ba? Tuloy ba? Oh my God, congratulations! Patrick yun, di ba? Oh, do mo. Kebe. Siya na si Trisha. Ay, Trisha! Ano, hindi na makaiyak si Aye talaga. Naging mangyarada. Oh my God. Congratulations to you. We expected that. Yes. Kaya pala nawala yung mga panty namin. Nireserve mo lang pala ngayon. Yung mga panty hindi nilalaban Nalaban naman siya. Konti. Ano yun? Pero yun nga, ayan, si Aye, sabi ko lang, malungkot ka, punta ka lang dito ka matulog sa bahay. Sanay naman to. Sinusundo pa nga namin to. Diba? Or pumunta ka doon sa job game, ayaw mo maging malungkot, mag-waiter ka. Mag-serve ka doon. Maraming gwapong kumakain doon. Go. Bukas. Schedule. Pero I'm really thankful na nakapunta ka. Actually, galing sila sa bahay nila, Madam Maray. Magkakapit bahay lang din naman kaming lahat. So, yun, dinaanan ko si Aye doon after the restaurant. Kasi sabi niya nandun siya. Ay, hindi naman siya makapunta sa restaurant kasi wala naman siyang kotse din. And alam mo naman dito sa amin, ang hirap mag-commute, wala namang mga jeep. So, sinundo ko siya, kinuha ko siya doon. Hindi para paiyakin siya. Gusto ko lang makita nyo na magkakamustahan kami para lang din ma-update kayo kung ano na. Kasi a lot of you are asking me kung kamusta si Aye. Tinatanong din ako, nagbebenta ako ng bahay. Kamusta po si Aye? Kamusta po BNT? Nagbebenta ako doon ng bahay. Sabi ko, lahat na magtatanong sa akin about BNT, block mo Kasi nagla-live ako ng bahay, tinatanong nila, but then it's ano lang din, sakto lang din na nandito ka para ano ka naman ng ating mga viewers, makamusta. So, Aye is okay. I think she's doing fine. She's going through the grieving process. Parang okay lang, kasi yun yung madaling sabihin. Parang okay lang. Ganun. Wala, at the end of the day, wala pero tayong yung choice. deep inside, parang hindi, parang may emptiness pa rin yan, syempre. Huwag mo na ipilit na maging okay talaga kasi hindi pa yan ngayon. Lahat naman ng bagay ay may panahon, may tamang panahon.
parang masakit siya, mabigat, ganun. Kasi nung nawala ka din si Papa kasi, madam, parang ang promise ko kay Papa, lahat ng pangarap na yun na binubuo namin nila Papa, kay Mama ko ibubuos lahat. Kay Mama ko tutuparin lahat. Tapos, ngayon na wala si Mama, hindi ko pa rin natupad yung mga pangarap na yung bahay, hindi ko pa rin tapos, hindi ko pa rin sila nadadala sa ibang lugar. Alam mo yun? Yung mga pangarap na mga pinag-usapan namin, hindi ko na alam kung paano siya gagawin kasi wala na sila. Ganun. Kaya parang ano na din ako sa sarili ko, madam. Parang, kung magagawa ko man yung pangarap na yun, parang para saan? Ganun. Parang gusto ko siyang, basta, Para kay Andrew. Para kay Andrew. Ayaw mo? Naku, Andrew. Ahira ng efficacy na mahal sa likod para kay Andrew. Para kay Andrew. And I think, kagaya nawala si Kuya Lloyd mo, diba, yung utak natin, tapos na yung purpose nila. Tapos na. Baka yun na yun. Diba? If you have dreams for them at hindi mo naman siguro nagawa in this lifetime for them, at least diba, prove to them that you are a successful person, magiging successful ka. Makikita nilang successful ka. Kung para kanino for now, hindi mo pa alam, para sa sarili mo muna. Unahin mo naman sarili mo kasi for all these times, di ba, lagi mong inuuna yung pamilya mo. Baka this time, it's about time na you focus on yourself, on your growth, and also you focus on your careers, your dreams, your ambitions. Yun lang naman yun. Don't put too much pressure on yourself. Kumbaga ang kasabihan nga, huwag mong pasanin ang buong mundo. Diba? Huwag mong pasanin ang buong mundo kasi hindi ganon. No man is an island. Hindi pwedeng pasanin mong buong mundo because a lot of people are also looking up to you. Ang daming nagmamahal sa'yo. Ang daming naniniwala sa'yo. Ang daming nai-inspire sa kwento mo. But then again, huwag mo nga pilitin. Go through the grieving process. Hayaan mo yung sarili mo. Yakapin mo yan. You own it because that's yours to face. And then, just, come back stronger. Yung paglabas mo talagang iba ng Aye. Oh. Iba na si Aye ngayon. I'm a better person. And by that time, siguro, you can start inspiring more people. Vlogger ka, di ba? Sabi mo, wala ka namang work na iba. Ano bang trabaho ng vlogger? Hindi lang naman mag-content. May isa pa ako, madam. Di ba, Andrew? Ay, may isa pang work? Ome TV. Ome TV girl. Ano yung Ome TV? Parang Ola? Yung Ola niya? Ome TV, parang Omegle lang yun. Naghanap kami ng apam. Malay mo, you're meant to be with an afam. Kaya mo yung afam? Kaya ko, madam. Nagkapam na ako. Nagkatawa ko. Nag-away kami. Di ko alam yung sasabihin. Nag-break na lang kami. Sabi ko, ang bilis niya. Yung mga apam, ang bilis magsalita pag galit. Sabi ko, hindi ko kaya to be. I'm overloaded by. Nag-iwalay na kayo. Hindi na ako nangarap ng apam. Ayaw mo na. Ay, paano pa pag hindi English salita? Iba pang lingwahe. Ay, di na. Cancel na. Pass na. Kaya Andrew talaga bagsak mo eh. DVTK ka kay mama. Everyone ka DVTK. So, ayun. Thank you for watching. Salamat. So, that's... Kabog. Gano'n na. Parang babay na. Kasi na. Ang tawag dito. Yun yung update kay nagulat siya, nagbabay na ako. Kasi, alam ko na to saan papunta. Papunta na to sa mga topics na hindi na pwedeng ma-video. Well, yung mga usapan ganito, doon na siya papunta, doon sa mga topic na hindi na pwedeng marinig. But thank you for sharing. Yes, madam. And Thank you, don't you worry because ang daming ang daming naniniwala at nagtitiwala, nagmamahal sa'yo. Inaantay ang pagbabalik ng isang Aye. At ang dami ding sumusuporta sa'yo. I'm sure they will also tell you the same na don't put too much pressure on yourself. Huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay because everything has its right time. And kapit ka talaga kay Lord. Diba? Kapit lang talaga sa Kanya because there are things sa mundong to na hindi na natin maipaliwanag.
mga bagay-bagay na hindi natin ma-explain kung bakit nangyayari sa atin. Bakit sa atin pa, of all people? But then, again, kapit lang because we really never know His plans for us. Tapos madami siya share pala ako isa lang. Go. Kasi parang ayun din yung parang nagpalubag din pala ng loob ko. Nung parang nagparamdam sa akin si Mama. Kasi nag-uusap kami noon, kami nila Andrew, nila, yung sa lamay ni Mama. Usap kami nila Joben, Jeko, tsaka si Andrew. Parang nagrarant ako na parang nagsisisi ako kasi parang sobrang bagal ko nga. Ang bagal ko, hindi ko man lang nadala si Mama sa Baguio. Nagtatawanan pa kami nila Joben. Tapos parang may pumasok yung kapitbahay namin. Sumilip siya sa pinto. Malabo mata ko, di ba, madam? Nakatitig ako sa kanya ng matagal kasi gumagano-gano siya, nag-face dance. Sinidalaan ako, tapos tumatawa. Si mama siya. Yung parang habang nagkikwento kami, si Mama talaga siya. Tapos nang lumapit siya, nagbago yung mukha. Yung kapitbahay pala namin. Kaya parang doon din na ano ko na parang inaasar-asar na lang ako ni Mama. Ganun. Di ba, kahit boy, sige na, pampang-asar. Pag sabi ko na, Ma, hindi po tayo makapunta ng Baguio, inaasar niya lang ako. Because they're already, I think they're really proud of you. Makita ko naman yun, kada punta ko sa'yo. Talagang proud na proud sila sa'yo. Kaso lang yun nga, baka lang talaga you're putting too much pressure nga sa sarili mo, which is parang ugali naman nating mga bakla. Yun. Yung pag-pressure rin yung sarili natin. Na dapat ma-achieve natin to. Sige ko nararamdaman mo naman yung pagiging bakla. Oo. Yung diba? parang magiging mag-isa. Kasi iniisip ko na lang, paano pag Pasko? Wala si Mama, si Mama lang naman kasama ko, tsaka si Papa. Sila Archie, ngayon may sarili ng buhay, may trabaho na. Si Kuya Arnel din. Inisip ko, pag Pasko, pag bagong taon, pag birthday ko, yung ganun. Yun yung sad reality. Kaya wag na tayo mag-away-away. Kasi, tayo lang din naman magkakasama sa huli. Yes, madam. Diba? Ganun lang din naman yun. Sa huli, tayo din. Baka maging Golden Gates version 2 maging Home of the Golden Gates version 2 tayo. But, yan. Kung sino iniisip mo, diba, na-anxiety ka, sino-sino, but we're all here. It's just that, syempre, different, I know, different pag pamilya, pero we're all here for you. Diba? Alam nyo guys, ang dami nagtatanong, ba't di ako pinupunta ng mga bakla? Lagi, open na open yung bahay na to for them. Lagi ko silang pinapapunta. Kaso lang, hindi sila pumupunta, hindi naman sa ayaw nila, pero iba-iba kasi schedule nila. Hindi na din sila nakakapag sama-sama ng iba-iba na din yung buhay nila. Like for example, may kanya-kanya silang mga challenges in life ngayon na kinakaharap, which is normal kasi lumalaki na nga yung mga BNP. And the fans should also know na lumalaki na din, nag-iiba na yung priorities. Hindi naman sila forever yung mga batang lagi namin kasama before. Gaya ni Aye, ang dami niya ng pinagdaanan. Ang dami ng pagsubok din na pinagdaanan. And now, di ba updated kayo sa lahat-lahat na nangyayari? So, it's also just proper to respect siguro yung aming pagkakaiba na ngayon, pagkakaiba ng priorities. But it also doesn't mean na may issue. Kasi lagi na lang sinasabi nyo, may issue kayo ni ganito, may issue kayo ni ganon. But anyway, thank you so much for watching. And thank you, Aye, for sharing your story. Excited kami sa iyong pagbabalik. Excited kami sa Aye 2.0. Diba? Sa'yo mo ngayon, maybe this time muna. Majidi ko alam yun, madam. Si Andrew nakakaalam, no? Si Andrew! Ang galing mag-baby this time yan. Thank you! Andrew, magkabay ka dito. Hi guys!